Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon, eto hong si Senator Amy Marcos, nakumontra ho uli. Ah, pero meron daw ho siyang solusyon. Yung Senate Bill number 180. Pag-usapan natin yan maya-maya. Okay, so ano ba yung kinontra naman dito ni Senator Amy Marcos? Ito lang pong taripa. Yung mula ho sa 35% na taripa, ngayon po ay naging 15% na lamang. Yun ho yung kanyang kinontra. Ito muna. Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba ng taripa sa imported rice para sa target na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. 29 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ngayong taon. Yun, gustong gawin ng gobyerno na 29 pesos ang presyo ng bigas ngayong taon. And again, may paglilinaw po rito hindi po ito sa lahat ng klase ng bigas. Okay, yung selected lamang yung bigas. Parang NFA rice dati, ganun. Ito ang sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan matapos Gigil aprubahan ba? ang Comprehensive Tariff Program ng bansa kung saan ibababa ang taripang sinisingil sa imported rice. Mula sa 35% ay ibababa na ito sa 15% hanggang taong 2028. O, ayaw ba niya yun? Alam niyo ba katumbas na halaga niyan? Ha? At least 7 pesos po ang ibababa sa presyo ng bigas. Pero paglilinaw ni Balisacan, pili lang ang bigas na kayang ibaba sa 29 pesos Yes. per kilo. Let me clarify, no? Ang 29 pesos na sinasabi natin, yun yung target na cost ng rice sa mga poor, those who are targeted for the poor piece. So it's not a general price, no? Kasi ang concern natin is those who are least able to cope with the rice price, dapat matulungan ng gobyerno. Mahirap daw kasing gawing 29 pesos ang kilo ng lahat ng imported rice dahil apektado tayo ng presyo sa world market. Totoo. Ito lang pakita ko sa inyo iwan na muna natin yan. Ito yung rice chart. Okay. So rito sa rice chart, tignan nyo naman yung trend nito. Ayan wala, pataas eh. Swerte lang nitong parte ng March, tsaka nitong April, bumaba yung presyo. 'Di ba? Pero tignan nyo naman, ngayon bumababa. Tapos haharurot na naman pataas. Ang ibig kong sabihin dito, hindi man lamang siya bumababa dito sa 17, dito ho sa pinaka mean. Hindi siya bumababa. Mainam sana kung katulad nito at magkakaroon talaga ng downtrend. 'Di ba? Hindi, pataas eh. Oh. Kaya nga ang ginawa ng ating gobyerno ngayon, kung di ako nagkakamali, makatapos sila ng mag-aproba na mapababa ang taripa, ay nag-place na po sila ng order. Maramihan. Kasi nga, samantalahin natin hanggat ganitong mababa. 'Di ba? Marinig ko nga dati kay PBBM yan na mas mainam na gawin natin dahil hindi naman po magic na ang mga magsasaka natin, mga palay rice farmers natin, makapagpo-produce kaagad ng palay. No, ng ganong karami yung maging competitive at sapat na sa buong taon natin. Pero ang importante habang ginagawa 'yon, tinutulungan yung mga magsasaka ng palay at iba pang mga agri-crops, kasabay naman po nito meron tayong ini-import, 'di ba? Hindi ho kasi po puwedeng iasa natin do'n na tumubo na yung mga tanim nila, 'no? At ang mainam nga po nito ay umorder ng maramihan nang sa gano'n makapagbaba ng presyo. Alam niyo naman ang law of supply and demand. Kaya lang dahil nga po sa apektado tayo ng mataas na presyo sa world market, ang tendency nito, hindi natin magagawa na magbaba ng presyo nito. Ngayon, ang ginagawa ng ating gobyerno, Global prices, mhm, at kung hindi natin ibababa yung tariff, lalo pang tataas na ganon. Kasi plus 35% i-add mo dun sa world price. Gayon tama. Kasi po ang taripa, ito yung buwis na ipinapataw diyan po sa parang katulad ng excise tax. Ito ho yung buwis na ipinapataw natin doon sa mga pumapasok na inangkat, sa mga inangkat na produkto.
Ngayon, yun pong presyo na ipinataw na buwis, yung taripa na sinasabi na nga natin na kapag meron itong kaparehong produkto sa bansa natin, dapat protektahan yung local natin. Kung meron, 'di ba? So papaano 'yon? Magpapataw tayo ng buwis para pagpasok ng produktong dayuhan, mataas ang presyo. So mamimili imported na mahal o etong local na mura. So maging competitive, 'di ba? So kung may kakayanan kang bumili ng mahal, it's up to you, 'di ba? Pero yung presyo na mababa, mananatili sa merkado. Pero ang tanong ito meron pa ba tayong sapat na supply ng bigas para tayo masasabi natin na kaya nating makipagsabayan, 'di ba? Hindi. Oh, so yung ipantatapat natin sa sitwasyon ngayon ang NFA po ang buyer ng mga local farmers. Ang ibinibenta sa atin sa mga merkado natin dahil po rito sa disenyo ng rice tariffication law ni dating Pangulong Duterte na authored nito ni Cynthia Villar ay puro galing po sa imported. At ang nag-i-import pa ay ang mga pribadong sektor. Oh. Nawala na yung control, nawala ang kapangyarihan sa NFA. Ang NFA ngayon, buyer na lamang ng mga bigas ng mga palay ng mga local farmers natin. Now, taliwas naman po ang gustong mangyari ngayon ni PBBM, ibalik ang kapangyarihan dyan po sa NFA. So si NFA uli ang mag-i-import, mag-aangkat, and then sila na rin yung bahala na sa distribution, magbenta nito. So, tingin ko naman mas maganda yung ganun. 'Di ba? Kailangan mag-regulate ang gobyerno at dito bigas ito, pagkain ito ng taong bayan. Sabi ko nga, walang ibang may kakayanan pong mag-adjust, magbagsak ng presyo, magsakripisyo, ang gobyerno lang. Ang private sector, ang mga negosyante, alahong negosyanteng nagpapalugi. Ngayon, ang plano ng presidente natin na inaprubahan na nga, from 35%, ang mangyari ngayon ay magiging 15%. Linawin ko lang Kapag ang bigas po inimport natin sa labas po ng ASEAN, napakataas po. Kung di nagkakamali, nasa 35% nga yung taripa nito or even higher. Pero kapag dito lamang sa mga ASEAN countries, mas mababa yung taripang ipinapataw. Ngayon, inalis nila po at ginawa na nilang 15% hanggang 2028. So, ibig sabihin, malaking sakripisyo yan sa gobyerno, malaking revenue po ang nawala. But what I was actually expecting diyan ay uubusin po talagang alisin na lamang yung taripa. Kaya lang wala na silang maisip na mapagkukunan pa ng mabubuwisan na kinukonsumo ng mga Pilipino. Para kumbaga ma-cover yung mawawalang 35% magmula diyan. Diba? Diyan sa mga agricultural products na ini-import natin. Pero for Senator Amy Marcos, na hindi niya ikinatutuwa itong naging aksyon ng presidente natin para mapababa ang presyo ng gobyerno, ang presyo ng bigas, para namang, di ba? Kaya nga sa comment section, ang tanong ng mga tao ron kumuda ka na naman, ano ngayon ang solusyon mo? Di ba? Importante pa rin daw ang ginawang adjustment sa taripa dahil malaki ang magiging epekto nito sa inflation ng bansa o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lalo't kalahati ng kabuuang ibinilis ng inflation ng bansa ay dahil sa bigas. Reducing rice tariffs is expected to bring down rice prices for consumers while also supporting domestic production through tariff cover and increased budgetary support to improve agricultural productivity, especially as global rice prices remain elevated. Kampante rin si Balisaca na hindi malulugi ang gobyerno sa mawawalang kita sa binawasang taripa. Mababawi naman daw ito sa pagsigla ng ekonomiya. Ito kasi yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Yan, sabi niya, ayokong lagi nyo akong ginagawang kontrabida. Aba, naghalit? Ayokong lagi nyo akong ginagawang kontrabida, pero
hindi ko naman masisikmura ito. 15% lang ang taripa ng imported na bigas. Senator Amy Marcos, I don't know kung nag-iisip ka ng tama o para lamang sa boto. 'Di ba? Yan yung bagay na isa sa mga inirereklamo ng mga kababayan natin, katulad ng EVAT, mga ganyan, 'di ba? Na bakit naman hindi na lang magbawas muna ng pinagkakakitaan ng gobyerno sa paraan po ng buwis, sa paraan ng taripa, para maibsan naman yung mataas na presyo. Hindi naman po kasi katuwiran lagi na sa ibang bansa mahal ang bigas. Oo, ang hirap naman kasi ng mga Pilipino. Kaya nahihirapan tayong bumili ng mahal na presyo ng bigas. Sa ibang bansa, yung mga nasa abroad, oo, mura sa kanila, na-afford. 'Di ba? Walang question doon at salamat sa Diyos, maayos ang lagay nila. Pero ang pinag-uusapan dito, Senator Amy, ay Pilipinas. The reality is, maraming hirap maka-afford sa presyo ng bigas na imported. Now, kung merong paraan para mapababa ang binabayaran ng mga Pilipino kada kilo ng bigas, abay bakit hindi mo suportahan? Or kung meron kang mas naiisip na mabuting paraan, bakit hindi mo isinulong noon pa? 'Di ba? Malaking bagay yan. Kahit na sabihin natin na 7 pesos ang maibababa, malaking bagay na po yan. Oh, sabi rito 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at 'di ba pa hanggang 2028. Di lalamunin ng mga imported ang palengke. Bakit? Meron pa ba tayong local production? Kung nung panahon sana ni Digong, kinastigo mo na 'Di ba? Kinastigo mo na sana ang DA. Binarubal mo na diyan sa Senado. Bakit ang performance ng DA napakababa? Bakit ganito yung nangyayari sa mga production natin ng mga babuyan? 'Di ba? Yung mga agri-products natin, lahat nauuwi na lang tayo sa ini-import. Nung panahon ni Digong, senadora ka na. Ba't hindi mo kinakastigo noon ang DA na naging Department of Importation? 'Di ba? At wala naman siyang ginawang tulong din noon Sabi niya, paano na ang mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin silang magpakamatay na lang? Di ko maintindihan. Makukuha pa ba ito ng dasal? Sira ulo pala talaga to Anong ibig mong sabihin makukuha pa ba ito ng dasal? Isa kang hangal para isipin na mag-revolt ang mga Pilipino. Revolt po, revolution po, gulo po ang sinasabi rito ni Senator Amy Marcos sa aking pagkakaintindi. 'Di ba? Kasi pag sinabi mong makukuha pa ba ito ng dasal, daanin sa dasal, ibig sabihin ay pagtitimpi, pagtitiis, hanggang sa dumating na bumuti ang lagay ng sitwasyon. Pero para sa tanong na makukuha pa ba ito ng dasal, alam nyo naman meron tayong kasabihan. Saktan mo na ang puso, wag lamang ang sikmura dahil talagang magre-revolusyon. So ito ba yung, anyway, nga naman, naiintindihan ko na. Kasi nga naman, yun ang gusto ng kampo nila, ng mga Digonians. And si Senator Amy Marcos, sabi nga niya, kahit na mag-isa na lamang ako, mananatili pa rin naman ako ang loyalista ni Digong. Yung mga supporters si Senator Amy Marcos, magising po kayo. Huwag po kayong sarado ang utak, ang isipan. Tatak Marcos, pag Marcos, the best. 'Di ba? Kailangan Marcos lang naku, tigilan niyo ako sa katarantaduhan na kaisipan na 'yan. Kapag kontra na po sa interes ng bayan, kahit ano pang apelido, ibasura po natin, turuan natin ang leksyon. Huwag niyong panatilihin sa posisyon. Yang mga taong yan po ay multi-billionaire, sinasabi ko sa inyo. Hindi po natin katulad ng mga maglulupa. Yang mga yan, kapag ka magkamali ng desisyon, hindi ho magugutom ng 1 taon pa o higit pa. Tayo, pag nagkamali ng desisyon ng mga yan, nako, ilang kain lang, mararamdaman na ho natin ang masamang epekto.
Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan magkaroon tayo ng pipili tayo ng susunod na mga leaders nating iboboto. Kunin natin ito sa performance, hindi ho sa apelido. Isa hong malaking kagaguhan ang pagsuporta o ang pagpili dahil po sa apelido. 'Di ba? Isipin mo, ate ng presidente, oh, expected nating lahat makakatulong, magaling, 'di ba? Matalino, nag-aral ng law. Tapos ano 'to, puro kabalbalan. Ito sa sinabi niyang ito, wala naman po siyang solusyon eh. Konsumisyon pa ho ang dulot ni Senator Amy Marcos dito kung tutuusin. Inuudyo kanyang magrevolusyon ng mga tao eh. Sabi niya, paano na mga lokal na magsasaka? Bakit? Pinababayaan ba ng gobyerno natin? Hindi ba't may mga subsidies sa kanila? Kaya nga nagpapasalamat yung mga magsasaka eh. At bakit? Ano bang pinatanim mo sa isipan ng mga magsasakang Pilipino? Milagro ang magagawa ng gobyerno in an instant. Yung mga baboy ninyo, hindi na kailangang magligawan. Paliguan nyo lang, dadami na. Ultragis, ano yan? Minions? Ano ba yun yung gremlins? Nabasa lang ng ulan, dumami na. Diba? Anak ng putya. Alam niyo, hindi ho bobo mag-isip si Amy. Yung nga lang, ang kanya ho, lagi lamang po siyang in aid of re-election. Yun lang naman ho maliwanag dyan sa kanyang pinagagagawa.